malakas sa Asya sa agrikultura at komersyo. Ilang dekada ang lumipas, ngayon kolera sa progreso. Makinarya ng korupsyon, langis mismo ang gobyerno. Natanaw mo ang produkto, ngayon isiwalat ang proseso. Sa panahong moderno, disinformasyon ay aktibo. Proteksyon ng mandarambong na nagtatago sa kastilyo. Mga mamamahayag, Pinas ng kinastigo. Positibo ang naratibo ng partido ng bandido na pag-iiwanan ng edukasyon. Kaya tiis na lang ang kawalan ng pondo ay taktika silip na yan. Pagkat kung edukado ang Pilipino at hindi mang magpipintasan natin ang sistema ng mga lintik na yan. Manipulasyon ang kalakaran, manatili kang mahirap at manatili kang walang alam. Upang wala kang panahon, alamin ang iyong karapatan. Paano makikibaka kung sikmura ay walang laman? Magtanong at alamin, maggusisa sa liksik, halugugin mo kapatid. Karunungan na magpapalaya sa pagkadakip. May kapangyarihan ka na hindi mo lang napatid. Sapagkat dapat matagal mo nang napuna na ang hayop na pinanganak sa hawla ay malabo na. Alam nila na sila'y nasa hayupan hanggang makapunta sa labas nito at mabasa ang nakasulat sa karakulasyong bariling. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, it's Sue, right back at it again with another content. At ating tatalakayin ng tungkol ay clouding. Kay Claudine Cloud. So, nagbabiral lang ngayon sa social media ang mga ginawa ng mga kontraktor at the same time ipilinex ng mga social media influencer anak ng mga kontraktor. So, imagine mo na ikaw ay pinanganak ka lang sa mundong ibabaw. Pagkapakanak mo, may utang ka na kagad sa iyo. Wala ka pang trabaho, wala ka pang muwang, wala ka pang kakayanan na magsalita. Ang magagawa mo lang nung baby ka pa lang is umiiyak. Diba? Pero may utang ka na sa iyo. So, yung utang na ating kinukuha ay napupunta lang sa gobyerno. Magbabayad tayo ng tax sa pamamagitan ng pagbili ng mga essential goods, mga damit, pagkain, cellphone, motor, at kung ano-ano pa. Even sa pagbayad ng mga bills, mga electric bill, water bills, internet, at kung ano-ano pa, mga ka-plastic. So, sa pagbabayad natin ng mga essential goods at kung ano-ano pa, ay may makikita kayo sa mga resibo na mayroon 12% VAT. Pero, yung 12% VAT na binabayad natin kada bumibili tayo, even sa mga binibilan natin, mga karinderya, may VAT din yan. Diba? Kaya huwag mo po sasabihin na wala po tayong nagawa o wala po tayong utang. Nakikibayan tayo sa tax. Lahat tayo o mamamayang Pilipino ay nagbabayad tayo ng tax. At ang pinakamakasakit na kapalaran dito, mga ka-plastic, is napupunta lang sa sa DPWH, which is yung mga DPWH na mga maggarapal. Aside dyan, may PhilHealth din, Pag-ibig, ay yung mga kamag-anak na mga nagtatrabaho dyan ay nagkakamal ng malaking bilyon-bilyong halaga sa mahabang panahon nang hindi namamalayan ng tao na meron na palang marangyang buhay ang pamilyang Iskaya at pamilyang Koch. Diba? Aside doon, marami pa pong mga nasasabi. Ito. Ang mga nahanay na korap na magkakamag-anak na mayroong kontrakto sa DPWH
ay mga 16 na tao. Napakasarap ng buhay. Kabilang na dito si Jenna Alonte, Claudine po, iba pa. So, isipin nyo, yan, mga yan. Out of town pa. May mga vlogs kasi sila na nakakarating sila ng 35 countries sa loob lang ng ilang araw. Ganun-ganun lang kung waldasin yung pera. Kung mapapansin nyo mga ka-plastic, yung mga lifestyle nila, yan. Ang lifestyle nila ay hindi pangkaraniwan ng kanilang mga gamit. Yung mga gamit na nakikita mo na nakasuot sa katawan ng babaeng ito ay milyon-milyon ang halaga na kanilang nawawaldas. Ngayon, dahil sa sobrang guilty nila at tinamaan sila ng konsensya, lahat ng social media accounts nila ay kasalukuyang naka-take down o naka-deactivate. Nang sa gayon, hindi sila putaktihin ng mga netizens dahil nakikita nila yung mga pinapost nila doon ay galing sa nakaw. How ironic na anong feeling ng tao na nagagamit mo yung pera ng taong bayan sa kalagitnaan ng krisis. Tulad na lang neto mga ka-plastic. Panoorin. Yan, panoorin nyo yan. Laki, no? Mantala makikita nyo, pinupupog na tayo ng krisis, mga trahedya, mga sakit, at kung ano-ano pang paghihirap na nararanasan ng mga taong bayan. Isipin mo yon, yung pera na dapat napupunta sa tama, na mapaganda ang bansa. Pero sa kasamaang palad, makikita mo sa mga taong ito. Ganda pa ng TikTok nila. Parang yan, no? Mga luxury cars, luxury dress, at kung ano-ano pa mga aesthetic products na binibili nila sa ibang bansa na hindi basta-basta. Hindi man lang kinakalampag ng BOS ito. Sa matagal na panahon, nagagawa nilang ipasok ng mga mamahaling sasakyan dito sa Pilipinas. Isipin mo, kung sila nagagawa nilang ilusot na ipasok sa bansa natin, yung mga mamahaling sasakyan. So, ibig sabihin, marami silang kakampi dyan sa gobyerno. Kaya hindi na magawang parusahan ng mga taong ito. Walang magagawa. Samantalang mga ordinaryong tao, pag nagnakaw ng candy sa supermarket, kakasuhan agad ng qualified theft. At makukulong ng walang hearing, walang ano-ano, diretso kulungan yun. Samantalang ito, kitang-kita ng dalawang mata ng buong Pilipinas kung gaano kademonyo mga tao yan. Tapos hindi man lang nakukulong. Siyempre, dadaan sa hearing yan, mga ka-plastic. Sabi nga nila doon sa balita, pinagbabawal na po daw mag-out of the country ang mga empleyado at mga kamag-anak nito na DPWH dahil ila-lifestyle check nila ang mga taong yan para malaman kung saan nanggagaling yung mga naipundar nilang gamit. Yun lang, lifestyle check lang. Tapos anong mangyayari pag nakita na nila yung lifestyle check? Magagawa pa din ang kasuhan? Magagawa pa din ang ikulong? Wala. Diba? Kaya, Disney Princess, hanapin ko lang yung video na nag-vlog siya.
Panoorin na lang po natin itong balita mula sa TV5. Wala yung video. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inurat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. Diba? Imagine mo yun. Nagagawa mong suotin sa iyong braso o sa wrist ang mamahaling relos na nagkakahalagang 2.5 million. Alagang-alaga ng mamamayang Pilipino ang mga taong ito, mga kaplastik. Kung hindi dahil sa pag-aambag namin ng buwis, hindi kayo magkakaroon ng ganyang kamahal na relo. At hindi kayo makakapag-out of the country para i-vlog ninyo sa social media accounts ninyo kung gaano kayo kakupal na tao. Diba? Hindi ko alam kung meron pang konsensya o takot o nakakatulog pa ng mahimbing tong mga to. Diba? Yung mga top 15 na may kapag-anak ng kontraktor, mga kongresista, naatim yung matulog ng mahimbing habang nakikita mo yung mga nasa Pilipinas sa tuwing umuulan, hindi pa nga bumabagyo, habagat pa lang, simpleng ulan lang, binabaha na. Diba? Natutuwa ba kayo na gano'n ang nangyayari habang kayo nasa ibang bansa? Ang sarap ng hilata ninyo, pawaldas-waldas lang, paltum-paltum. Diba? Isipin nyo na lang, mga kaplastik, yung mga hinahalal nating politiko, yung mga hinahalal nating mga kongresista, yung may mga layunin ba talagang tumulong o desidido ba silang mapaangat ang ating bansa? Hindi ba sila naiiya sa ibang bansa na nakakarating sila doon, magaganda yung mga kapaligiran doon, hindi binabaha? Tapos makikita mo yung sarili mong bansa, naghihirap. Laging nasisira ang infrastructure ng proyekto ninyong palpak. Diba? Isipin yan, mga kaplastik. Kaya nga buti na lang, hindi ako rehistrado. Kasi sayang lang yung boto ko, tas ganito makikita mo in the end of the day. Na yung binabayad ko sa buwis, napupunta lang dyan. Even sa YouTube, Facebook, may buwis na rin. Sa kanila din napupunta yun. Diba? Diba kayo na ano yan? Nakapagtapos siya sa Ateneo dahil sa pera namin. Dahil sa pera ng taong bayan. Diba? Sarap. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang Hirap sa mga media eh. Mga magnanakaw na yan, bine-blurred pa yung mga mukha. Para saan? Ikilalang kilala na siya ng mga netizens.
Ba't kailangang i-blurred at protektahan yung mga taong yan? Buti pa nga sa ibang bansa eh. Kapag may mga katarantaduang ginagawa yan, hindi nila binablurred yung mga mukha eh. Samantala mga media parang hindi naman sa pag-aano ha. Mga media parang kumakampi pa sa mga yan. Dahil binablurred nila ang mga mukha. Pero pag ordinaryong tao, nilalantad nila yung mukha. Diba? Ganun ang trato ng mga tao. Kapag may influential tao, binablurred nyo. Dumidepende na lang kasi may power. Power of money. Diba? Kaya nakakatampo rin ng mga media eh. Binablurred, pinoprotektahan pa nila yung identity eh, lantad na yung mga mukha nila sa social media niya. What the heck? Bug sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalandakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po 'di ba sa Republic Act number 671D, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag. Wala na ba yung RA na yan? RA pa tayo, di naman sinusunod ng mga gobyerno na panindigan nilang parusahan itong mga to. Diba? Alam naman natin na tayo ang nagsasakripisyo habang sila ang nagpapasarap eh. Diba? Kaya sa mga may anak ng kamag-anak ng kontraktor, congratulations! Kita na lang tayo sa impyerno mga kaplastik. Tingnan natin kung gaano kaganda yung magiging buhay nyo doon pagkatapos ninyong magwaldas at magkamal ng pera. Diba? Ako hindi ko sinasabi mapupunta ako sa diba? Pero kita na lang tayo doon just in case para makita ko kung ano yung itsura ninyo na pinaparusahan kayo. Diba? Sarap sigurong pagmasdan yung mga mukha nitong mga hayop na to na nasusunog at kinakain ng bulate ang laman loob nila dahil sa sobrang karangyaan nila ngayon. Kami ang nagsusustento. Kaming mga mamamayang ordinaryong Pilipino nagsusustento sa inyo para maging ganyan ang buhay ninyo at i-vlog nyo pa. Sabi nga ng iba, walang usok na hindi sumisingaw eh. Meron at merong sisingaw. Kasi ang ugali ng mga tao in this generation, hindi nila mapigilan ang silakbo ng kanilang damdamin. Kaya nagagawa nilang i-post sa social media yung mga experience nila abroad. At hindi nila naiisip na nakikita nila na sa balita na nagkakaroon na ng trahedya. At daming namamatay, daming nagkakasakit ng leptospirosis, at maraming mga edukasyon na nasisira dahil sa tuwing uulan lang ng konti, magkakaroon ng class suspension. So nabababaan na yung quality ng education ng mga kabataan dahil sa class suspension. Dahil konting ulan lang, nangangamba na yung local government na baka bumaha. Baka bumaha eh. Kaya magka-class suspension kahit hindi pa bumabaha. Diba? Nasasayang yung mga binabayad na tuition fee. Dahil lang sa class suspension, dahil nangangamba sila na baka biglang bumaha, biglang mahirapang umuwi ang mga bata. Diba? Yan ang hindi naiisip ng mga taong ito. Sabagay sila, nag-aral sa Ateneo, sarap ng graduation niya. Diba? Sarap. Saan ka makakitang kapag-graduate niya? Ito, papakita ko sa inyo.
Yan. Yan, nakapag-graduate si Jella Alonte sa Ateneo. Achievements niya yan. Congratulations! Nagagawa ang tuition fee na pinambayad mo sa Ateneo. Walang hirap mong binayad ng full payment. Galing din yan sa amin. Maraming salamat sa'yo. At hindi na ako makakapag-OT sa trabaho. Hindi na ako mag-google pa ng mag-OT pa sa trabaho para matustusan ang iyong pag-aaral. Ba't ko nasabing nag-OT kami? Kasi nga, parang, siyempre, magbabayad kami ng buwis para sa'yo Hindi para sa hindi para sa kinabukasan ng bansa Di ba? Naatim mo yan na ipopost mo sa social media na ganyan. Tapos, makikita mo yung mga nasa paligid mo, wasak-wasak na yung mga kalsada, sira yung mga ilog, palpak yung gawa ng kontraktor mong tatay. Tapos, makikita mo maraming na hospital dahil sa leptospirosis. Sarap, di ba? Paldong paldo. So hanggang dito na lang aking opinion. Mahaba na rin. 21 minutes na. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.